Okay, good morning. Time check, 7:20, April 1. Yan, first day of the month ng April. Ito. So, ang tagal na nung last upload natin ng video. Konting time check lang. So, the reason why hindi ako nakakapag-upload is wala akong talaga, hindi sa walang time, no? Wala akong lugar para makapag-video. Okay. Kasi may makakarinig ng mga pinagsasabi natin, baka tawanan lang tayo, kamag-anak man yan o o ibang tao. Ayaw natin gawin yon kasi kapag sinimulan tayong tawanan, baka ma-discourage tayo sa ginagawa natin. All the more na dapat nga nabibuild yung confidence natin sa ganito since we're just starting, no? Okay. Ano ang nangyari na sa last natin before yung pinaka last update natin, especially BTC, we're actually expecting it to retrace after a run, no? But unfortunately it didn't go along with our plan. Hindi siya sumang-ayon. Yun yung natin ang nangyari. Okay. Saan ba natin siya ini-expect na mag-retrace? So we're expecting BTC to retrace at least sa around 50k level, 40k level, ganun, between 40 and 50 after nung mag-reach ng level of after niya ma-reach yung mataas na level, no, na hindi naman siya all time high pa before. Parang tina-target niya noon 52k, mga ganon. So after reaching 50 level, nagtuloy-tuloy na siya to 60k. So we're expecting that actually na mag 62 pa nga to 68. Pero hindi natin siya ini-expect na bubutasin niya na yung 69. Why? Kasi syempre based on the technical analysis na ginagawa natin, every time a token reaches the high or almost reaching the all-time high, it retraces. Kumbaga may mga naiwan na doon may naiwan na mga sell orders na kailangan i-fulfill. Okay? So, ina-expect natin na idadump ang market, but of course, we're just another retailer na most likely hindi kagaya ng mga whales na kayang pagalawin yung market. So, marami din naman ako napanood na ina-expect na magre-retrace siya, pero hindi siya nag-retrace talaga, nag-continuous siya. Maraming news na nagpataas sa kanya, okay, na hindi niya na ginawa yung first initial TA natin sa kanya. Well, that's all right, no, that's okay, kasi ang maganda dyan is nagkakaroon na ng confidence ang market na pumasok sa crypto or pasukin na tong stock trading per se, yung market mismo, na not just cryptocurrency but siguro yung kabuuan ng market pinapasok na nila. Okay, may pera na, kumbaga. Yan. So nang ine-expect natin? So ayun, may trend line akong ginuhit dyan. Actually parang parang triangle siya dyan. Ayan, nakikita naman natin na it's about to break the upper trend line, no? So kapag binrake niya yung upper trend line na yan, na naman tayo, possible continuation on the upside na yan. Okay, yung beauty ng ginagawa ngayon ni BTC is possible another ETH ang gawin nito. So to give context lang, no, after certain days, weeks nung hindi ako nakapag-upload, I changed my bias na from retracing to
continuation. Okay? Nagplot ako diyan ng fib level mula dun sa mula dun sa start ng run niya. Okay? So nagre-retrace siya at specific levels lang ng 0.382, which is kapag doon ang retracement ng isang token, yan, possible continuation yan. Okay? Kasi malakas ang market sa 382 level. Ayan, no? Kung makikita nyo, possible na putasin niya yan. Okay? Pag binutas niya yung trend line na yan, ay yun na. Ayan, no? Okay? Possible sa sa fib level na to. Ito naman is yung sinusukat natin yung yung extension level na. Hindi na retracement yung sinusukat natin dito. From the previous high yan ng 68. Okay? Ay 69. From the previous high of 69, tapos pinaka lowest point, dun yung sinukat natin na fib. Tapos binutas niya na lahat ng ng retracement doon. Okay? So ang hinahabol na natin dito is yung extension level niya after niya i-break yung all time high. Okay? Okay, na-break niya yung all time high. So ina-expect natin na bubutasin niya yan. Ito, meron tayong mga extension levels diyan na pwedeng puntahan ng BTC. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ko lang siya makita ng maayos ngayon. Nga pala, I'm doing this vlog or doing this video habang nasa biyahe tayo, bumotor tayo. Hinto tayo saglit para makita lang natin yung retracement. Okay, ma-check natin sa video. Okay, ang nasa retracement level siya ngayon ng above na siya dun sa all-time high, no? Ayan, na siya. Nasa taas na siya ng all-time high. 69 level na siya. Okay? Tapos, ang next level niya is 98,000. If ma-break niya pa yan, meron pa siyang 150, 149. So, yan na po yung tinisilip nating price ni BTC ngayon. Okay? Na possible niyang puntahan if ma-break niya pa tong trend line na to. Yan. So, ganun ganun natin tinitingnan yung price na possible puntahan. Okay? So, yan po yung aking technical analysis sa BTC ngayon na possible yung puntahan. Yes, I'm bullish on bias. My bias, sorry for that. My bias is bullish. Okay? Kaya actually hindi ko naman tinitrade si BTC. I'm just identifying possible market trends on the coming days. Ito since ngayon. Since last mga previous weeks. Kaya what I'm doing now is trading on spot lang muna. Okay, some certain coins that have volume. Okay, tapos nag-diversify lang ako, kinaalat ko lang yung maliit nating fund. Okay, hopefully mapaangat natin siya before the halving. Okay, sana bago magkaroon ng retracement, before or after the halving. Hindi natin alam kailan mangyayari retracement, before or after, pero what it's doing now is parang tutuloy-tuloy pa to kahit may halving na So possible, no? Parang papataasin lang nila at certain point si BTC, sa kanila i-retrace yan, pare-retrace yan. Okay? So, yun yung technical analysis natin kay BTC na nakikita na gagawin niya for the coming days, weeks. Okay? If it breaks that level, current level niya ngayon, just possible, no? Puntahan niya na yung next fib level natin, which is at 90k level. Taas na, pare. Diba? At the current level niya ngayon, plus 50% yan, if I'm not mistaken. So, kung si BTC alone ang ititrade mo, that could be substantial na if you have good capital.
Okay, sa ngayon kasi wala pa akong capital. Next video, ano yung plano ko? Yun, ano natin, ilalagay natin. Pero plano pa lang naman yun. Di pa siya concrete, di pa siya sure. Kasi I'm still, thinking it twice. Baka kasi doon tayo mapahamak. Okay, ayaw naman natin masira yung career natin dahil lang dyan. Okay, so that's about it. Maraming salamat po mga chongs. Expect me to do more. Medyo pagpasensyaan nyo lang po yung audio. Wala pa tayong budget to have clear audio and good quality videos. Ito lang muna tayo sa ngayon. Maraming salamat. Ciao.